CT scan, ultrasound at iba pa. Sa hindi man inaasahan, ayon sa result ng CT scan, nakitaan ako ng bukol sa labas ng aking bituka. Matapos ang operasyon, bumalik ako sa Abu Dhabi UAE Hospital upang isagawa ang PET scan. Sa awa at biyaya ng Diyos, ang result ay clear. Sa madaling salita, hindi cancer. Kaya hindi na ako kailangang i-chemo. Subalit taong 2024, buwan ng November, ako ay muling dumaan sa ultrasound and they found out na nag-recur ang mga bukol at naging multiple. 3 bukol pa ang tumubo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na malapit sa kanyang mga internal organs. Ito po ay multiple Gs, gastrointestinal stromal tumor. Isinagawa ulit ang mga proseso, nag-lab test, CT scan, at marami pang mga uri ng pagsusuri. January 23, 2025, by the way, nagkaroon siya ng 4 na operasyon. Unti-unting inaalis ang mga bukol na ito, pero may naiwan. Dahil nga po, maselan kung ito ay tatanggalin lahat. May mga tatamaan na organ. January 23, 2025, nakita sa aking ultrasound na meron akong 15 cm na tumor. Kaya kinakailangan ng agarang operasyon. Nagkaroon pa ng ilang operasyon dahil sa likido, may mga discharge, liquid, na lumabas sa aking sugat mula sa unang operasyon na ginawa sa akin. Ang mga panahon na hirap ako, ay siya namang pagluhod sa akin o pagluhod ng akin sa panalangin ng aking kapatid na si Maisel na nasa Pilipinas, taga JIL Nia Pasay. Sa bawat live stream ng prayer revival meeting, ay siyang palagi niyang sinisend sa akin ang link para makapanood ako at makasama sa pakikinig ng salita ng Diyos. Iniluluhod niya pala sa panalangin ang aking sakit sa bawat pagdalo niya sa prayer garden. Bawat Miyerkules, nasa bahay man o nasa trabaho ako, hindi ko pinalalagpas ang pakikinig at panonood ng prayer revival meeting. Ito ay habang nasa UAE pa siya. Dito ko nakilala at sinuko ang aking buhay sa Diyos na alam kong sumasagot sa aking panalangin upang ako'y gumaling at madugtungan pa ang aking buhay. February 13, 2025, nagkaroon o sumilalim ako sa isa pang operasyon. Lumaban ako dahil alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. I was referred to an oncologist para sa chemotherapy dahil may bukol pang natitira na 14 cm. Dahil multiple tumor ang iba kong bukol, hindi na pwedeng tanggalin. May komplikasyon ito sa mga organ na tumubo, na kung saan ito tumubo. I took oral chemotherapy. Pumayat ako sa timbang na 37 kilos at hindi na rin makapasok sa trabaho. Nakahiga na lamang ako sa kama, hindi makakain, ni hindi makainom ng tubig. Dahil sa awa ni Lord at pagdarasal ko at ng aking pamilya, mga kaibigan, hindi ako nawalan ng pag-asa na manunumbalik sa dati kong katawan hanggang sa naging butot balat na ang aking katawan at siya'y mapauwi sa Pilipinas. Ilang araw pagdating ko dito sa Pilipinas, ako ay sumailalim sa ultrasound ulit. And praise God, dahil ang 15 cm na bukol ay 4 cm na lamang. Hindi man kailangang operasyon dahil sa komplikasyon, pinaliit ng Diyos ang bukol. At ngayon po ay nakatatayo na ako sa inyong harapan. Mga kapatid, from 37 kilos, noong
ating lahat. Tonight, I believe, hindi tayo umuwi na walang nangyari at walang naranasang himala. In whatever aspects, we will continue to experience the breakthrough from our living God. Keep believing, let our faith increase, and God be the center, be the object of our faith. He will not fail us. Amen. Praise God. So on Wednesday, please come back for our prayer revival meeting. Let's all rise and give God